Mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po ay darako na po sa pinakamalagang bahagi ng yugto na balagawain ng ating pinakamamalang Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng banal na ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamalang Panginoon na ito po dadalhin ng ating malamangaral, ating po beloved ordained preacher, Fred De Assis. Praise the Lord. Thank you. God bless you, beloved preacher, beloved Albert. Tayo po'y nalangin na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa iyong matamis na presensya, yung binuhos sa aming kalagitnaan. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Those Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugin. Sa bibigay, salamat mo sa mga tatapat mo mga anak. At sa pag-aaral salita, Malapit Jesus, ikaw magpala. Sa ganakil ako magawa. Masalamat ko sa inyo sa dalangin ng amin yung galang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Amin sinasaway lahat yung kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Team of some militant doubts. Kasal. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihan natin pinakamalapit noon, una sa lahat. Nais ko po muna magbigay ng pinamataas ng pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, ating mahal na Jesus. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Rina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Abati ko rin natin ang mga beloved in laws, natin beloved Mr. Fogs. Welcome po once again. At natin po ating beloved co-workers, nabati ko rin, beloved co-preachers, mga instrumentalists, mga waits, ating mga webcast viewers. At sa inyo lahat, pinamahal, magandang hapon po, purihan natin mga Pinoon. So, minamahal, we know for a fact, the greatest weapon of the enemy is deception. Huwag po natin kalimutan yan. Yan po ang sandata niya na very effective. Since the Garden of Eden until now, pinakamabisang sandata ni Satanas ay pandaraya. He will deceive all the people in the world in the last days. Kaya, manak ng Diyos, be wise. Maging matalino ka. Huwag mong i-compromise ang kaligtasan mo. Kahit gagamitin ni Satanas in the end times is economic na mga bagay, mga patungkol sa financial, sa mga material, yan ang gagamitin niya to deceive all the people of the world. Kaya ano man ilalagay sa'yo, do not yield. Huwag ka mag-alala. Hindi ka magugutuman. Ang Diyos mo ay buhay at makapangyarihan. Sandata ni Satanas, laging inuulit yan, ating malapastor, nung kaitong araw, pandaraya. He is the master of deceit. Akala ng mga tao maganda, pero hindi pala, daya! Do not believe! Believe the word of God! Believe Jesus Christ! Dahil meron kang buhay na walang hanggan. Huwag mo yan ipagpalit sa daya ng demonyo na kumikilo sa mundo na ito. Your salvation is the greatest matter of importance. Hawakan mo yan. Do not believe the lies of Satan. Tatakutin ka, gugutumin ka, buhay ang Diyos mo. Jesus is alive! Kailan paglaban mo panampalataya, minamahal. Ayaw ng Diyos ng mga duwag. Ayaw niya ng mga duwag. Pag naduduwag, ibig sabihin, patay ang Diyos mo. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos mo, yan ang meaning.
insulto sa Diyos yan. Matatakot ka sa mga demonyo. Tatakutin ka. Do not believe. Believe Jesus is the Savior of the world. He will use the economy of the world to destroy the humankind. Kaya dapat matalino ka. Alam mo ang gawa ng kaaway. You have to know the wiles of the devil. You have to know the tactics of the devil. Pagpipilitin ka mga bagay na ikasisira sa'yo, remember, you have the power of God. Kaya mong rebukin ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. There's no power on earth can tie you down in the name of Jesus. Kaya, nasa huling panahon na tayo, anytime now the rapture will take place. In fact, the trumpet is already blowing. Kung basta may Biblia, ang trumpeta ay tumutunog na, hindi lang na-realize na marami. Kaya basa, the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, tuloy lang ang basa hanggang medyo mahaba, hanggang 12. Pakibilisan lang na mahal para Amen. mabilis tayo. Amen. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 12. Praise the Lord. Kaya nga nalalaman nyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan, kundi palibas ay nagsipagbata kami. Kalawang Tesalonica 2. Dito po sa ikalawang taga Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 12. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi. Ngayong aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Bagamat huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Hindi ba ganyo naalala nang ako'y kasama ninyo pa? Ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayon mahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan na nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Praise the Lord. 12, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Amen. The coming of our Lord Jesus Christ, ito ang ating blessed hope, sabi ng Biblia, ating pinakahintay. By the coming of Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Yun ang sinabi sa verse 1 ng 2 Thessalonians chapter 2. By our gathering together. So ipunin ang mga anak ng Diyos. And the Lord will send His angels with a great sound of the trumpet. Mamaya basa. Paki-prepare Matthew 24:31. Ipunin, gathering. Before the rapture will take place, the Christians, all the churches
of the world, the true Christians, will be gathered together. Iipunin lahat. So, anong klaseng pag-iipon ang tinutukoy ng Biblia? Iipunin, ibig sabihin, pagkakaisahin. Pag sinabing pagkaisahin, mayroong tinutukoy na gustong pagkaisahan ang anak ng Diyos. Amen? Mayroon tayong dapat pagkaisahan. Dapat hindi tayo divided, hindi tayo hiwalay. We should be united. Dahil titipunin tayo, before the rapture will take place, bago pagdagdag ng mabanal, titipunin ang mga anak ng Diyos. Katulad ng binasa natin. By the coming of Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. So, anong gagamitin ng Diyos para tayo ay pagkaisahin? Titipunin tayo, anong gagamitin niya? Matthew chapter 24, verse 21. Dito sa Mateo 24, versikulo 31, ganito po ang sinasabi, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at ang kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak. Mga anghel ha, sa Biblia kasi pag sinabing angel, kasi we are mostly familiar, pag sinabing angel, kasi akala natin may mga pakpak. Hindi lang yun. Sa Biblia, ang angel maraming tinutukoy. An angel, pwedeng tao. O either a pastor, a messenger. Ang tawag sa Biblia po ay angel. Revelation chapter 2 and 3. Kung may time tayo, mabasa natin yung iba yan. Pero kung hindi natin kaya sa overnight, kasi mahaba ang oras natin, sinabi niya, pag sinabing angel, bukod doon sa mga angel na heavenly beings, yung may mga pakpak, ay ibang angel tinutukoy yung mga pinadala ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo. Mga mensahero, mga totoong mangangaral ng ating malapino. Tawag po sa Biblia ay angel. Malapakan natin malapino. Amen? Another term for angel is messenger. Angel or messenger are synonymous or the same. Messenger, pag nadala ka ng mensahe, you are an angel. Mahal. So, He will send His angel with a great sound of the trumpet. Isang matinding pakakak. At susuguin ang kaniyang mga anghel na may matinding pakakak. Matindi. Sa English, great sound. Pwede naman pakakak lang. Pwede naman suguin ang kanyang mga anghel na may pakakak. Ang sinabi, matinding pakakak. Bakit matindi? Ibig sabihin, very urgent. Great, matindi. Very urgent, may emphasis. May pagpupumilit na mensahe in the last days, kailangan marinig ng mga tao at marinig ng mga anak ng Diyos. Pag hindi mapapakinggan ang mensahe ng Diyos in the last days, o in-ignore mo ang mensahe ng Malapinon in the last days, pwede kang maiwan sa rapture. Kaya nga, titipunin niya with the great sound of the trumpet. Mayroong matinding pakakak, di sabihin may emphasis. May binibigyan ng diin. Na kailangan, anak ng Diyos, gawin mo yan. Kailangan, sa gawa mo yan. Yan po ang meaning matinding pakakak. Kung may time, pamamaya, mababasa natin sa Banal na Sulatan, ano yung dapat gawin. Yung sinasabi na matinding pakakak, ang tinutukoy na pakakak dyan yung the preaching of the gospel of Jesus Christ. Matinding pakakak, yun ang iipon sa atin. Magkakaisa tayo na mabuhay ng ayon sa ipinangaral sa atin ng Diyos through the man of God, ating mga pastor, ating beloved Mama Mother,
Yung pinangaral nila sa una sa atin, dapat hindi yan mababago. Amen? Mamaya mababasa natin lahat yan. Hindi pwede tayo maglaylo. Ang paglilingkod sa Panginoon is steadfast. Palaging sumusunod sa kalooban natin, mga Panginoon. Susuguin niya ang mga anghel. Huwag mo na burahin. With a great sound of the trumpet. Huwag mo lang tanggalin ang mga talata. Kindly. And they shall gather together as elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Pakibasa muna bago tayo magpatuloy. First Corinthians 15, 51, 52. Dito po sa unang mga taga-Korinto 15, versikulo 51, 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay, ang mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Amen. And he shall send his angels with a great sound of trumpet, and they shall gather together as elect from the four winds. Pag sinabing elect, yan po yung church. Elect. Mga pinili, walang iba kundi ang church, ang iglesia ng Diyos. They shall gather together his elect. Yung mga talata natin, huwag alisin ha. Huwag pakialis kasi mahalaga yan. Para mabasa ng mga kapatiran, mga webcast viewers, mga kapatiran natin. Kasi, Word of God, yan po ang magsasakdal sa atin. Yan ang maghanda sa atin para tayo makasama sa rapture. Amen? Huwag agad alisin mga talata dyan. Huwag agad alisin. Hayaan lang dyan. Maliban lang pag nagpalit na tayo ng talata, saka alisin para mabasa. Dahil ang Word of God, yan ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Hallelujah! Amen? Doon pa tayo sa Matthew 24. Hindi pa tayo malis doon. At kanyang padadalhin ng kanyang mga anghel, ipapadala ng kanyang anghel na mayroong matinding tunog ng pakakak. Matinding tunog ng pakakak. Doon pa tayo. At siyang ipunin ang kanyang mga pinili. Ipunin ang kanyang mga pinili sa lahat ng sulok ng hangin. Ibig sabihin sa buong mundo. Ipunin lahat ang mga pinili. Paano ipunin? Magkakaisa sila na maghahanda, magkakaisang susundin ang utos ng Malapinon in the last days. Kaya, yun yung gathering together, ipunin. Ipunin ang mga anak ng Diyos sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi literal na ipunin, ibig sabihin, magkakaisa tayo ng Spirit. Magkakaisa ang ating layunin. Magkakaisa tayo sa pagtupad sa mga salita ng Diyos in the last days. Verse 2, 2 Thessalonians. That ye be not soon shaken in mind or be troubled,
neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as the day of the Lord is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Ang araw ng pagbalik mo ng Panginoon, ang araw ng rapture, huwag na tayo padaya, dahil bago dumating yan, mayroon tatawag na, sabi diyan sa verse 3, for that day shall not come, except there come a falling away first. Falling away. Bago dumating ang rapture, bago pagdating ng banal, isa sa palatandaan ay falling away. Verse 3. Verse 3. Verse 2 lang yan. Verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except a falling away first. Ang araw na pagdaig ng banal, hindi darating, mayroon mo ng falling away. Ano sa Tagalog yan? Pakisundan yung binabasa natin. Pakisundan. Pakisundan. Huwag kang padaya sa kanino man, sa anumang paraan. Sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula sa pagtaliwakas. Mga Tagalog kasi na translation, maraming mali. Pag sinabing falling away, na mahal, ibig sabihin ng falling away, meaning ng falling away ay apostasy or departing from God or rebellion against God. Ang meaning sa Biblia ng falling away is apostasy. Ano po yung apostasy? Apostasy meaning an act of refusing to continue to follow. Meaning apostasy, isang pagtigil sa pagpapatuloy. Ibig sabihin, maraming manlalamig. Isa sa palatandaan. Pagtigil sa pagpapatuloy. Yun yung ng falling away. Bago mag-rapture, mayroong falling away. Ibig sabihin, maraming hiwalay sa pananampalataya. Palakpakan natin malapay noon. Amen? Ano ibig sabihin ng hiwalay? Pwede nandito pang Kristiyano, pwede nagsasamba ka pa, pero yung puso mo, maring lumalayo na sa malapit. Ibig sabihin ng falling away. That is rebellion against God or apostasy. To stop following the Lord. Yan pa yung meaning ng apostasy. Humiwalay na sa unang turo na kinamulatan. Diba? Yan pamiling yan. Lumalayo na sa tinanggap na turo na may kabanalan, katapatan, katuwiran. Kapag anak ka ng Diyos, dapat talaga hiwalay ka sa gawa ng sanlibutan. Dahil yan ang unang tinanggap mo no kilala mo ang ating malapelo. Before the rapture, there would come a falling away. First, maraming manlalamig. Bago natin tutuloy yan, 1 Timothy chapter 4, verse 1. Pakibasa. Mamaya, balikan natin uli yun, yung 2 Thessalonians. Dito sa 1 Timothy 4, versikulo 1, ganito po ang sinasabi. Ngunit hayag sa sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ng ibang talikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ayan o. Marami ang hihiwalay sa pananampalataya. Ang sinabi dyan. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, sa huling mga panahon, pakiplas agad, sa huling mga panahon, maraming hihiwalay sa pananampalataya. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisatalikod sa pananampalataya. Magsisitalikod. Tatalikod sa pananampalataya, meaning, hindi na susunod sa tamang katuruan na natutuhan.
hindi na susunod sa tamang katunatutuhan, hiwalay na sa pananampalataya. Yan po ang falling away. Hiwalay sa pananampalataya. Rebellion against God. Falling away, and that man of sin be revealed, the son of perdition. At ihayag yung tao sa pagkakasala, the man of sin. Verse 4. 2 Thessalonians chapter 2, verse 4. Kindly pakinggan nyo mabuti. Para update tayo sa mga talata dyan. Inamahal. Verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling out first, and that man of sin be revealed. Be revealed. The son of perdition. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sino tinutukoy dyan? Mahayag yung, bago mag-rapture daw, mahayag muna yung taong makasalanan. Ibig sabihin yung Antichrist, the beast, yung hayop na tinutukoy sa Revelation. Yung taong, yung anak ng kapahamakan, ang tinutukoy yan, the beast. Yan po tinutukoy. Mahayag muna yan bago ang rapture. Nahayag na ba? Nahayag na ba? Palakpakan natin, mga Panginoon. Hayag na sa mga umiibig ng katotohanan, pero sa tumatanggi ng katotohanan, bulag na bulag. Pero sa tunay na iglesia, hayag na hayag, sino ang taong tinutukoy dyan? We know who is the Antichrist. Hayag na hayag, napakalinaw. Kung anong sinabi ng Biblia, yun din ang ginagawa niya. Hayag na, pero may pinaka-climax pa yan. Yung number 1 na siya, mahayag talaga. Mahayag sa mga tao sa buong mundo. Magpapakilala talaga siya, nasabi niya, siyang Diyos. Ngayon, hayag na sa atin, pero hindi pa siya na sinasabi na siyang Diyos. Hindi lang binabanggit, pero sa kanya mga ginagawa, pinapalabas na siya ang Diyos. Verse 4, na sumasalungat, sumasalangsang at nangmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Sa templo ng Diyos. Last May 14, minamahal, kung inyong napanood, the 73rd celebration of Israel as a nation. Celebrate po sa Israel. Bilang isang bansa. Kasi ang Israel naging bansa noong May 14, 1948. Doon po na naging independent o independence ng Israel. Israel became a nation on May 14, 1948. So, nag-celebrate sila 73rd Independence Day o celebration of Israel as a nation last May 14. Ito lang, to 2021. 73 years na nakaraan sila yung naging bansa. So, this is very significant. Masyadong mahalaga yan kasi may kaugnayan yan sa second coming natin mga Pinoon. Isa sa matibay na titingnan ng mga Kristiyano patungkol sa rapture and second coming, yung bansang Israel. Yan po sa Biblia. Yan po tinatawag na the fig tree. Yan po the fig tree. Bago natin ituloy yan, in 2 Thessalonians, basahin muna natin yan sa Matthew 24:32 hanggang 34. Pakibasa. Matthew 24:32 hanggang 34. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 24, 32, versikulo 32 hanggang 34. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw.
Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa pintuan nga. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. This generation shall not pass away till all these things be fulfilled. Ang lahing ito, generation na yan, hindi lilipas at magaganap ang mga bagay nito. Ano magaganap mga bagay tinutukoy? The rapture and the second coming of Jesus Christ ang tinutukoy. Ano sabi diyan sa verse 24. Now, sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. So, ang fig tree tinutukoy, hindi natin basahin lahat. Sa Friday, basahin natin lahat. Yung fig tree tinutukoy sa Old Testament, walang iba kundi yung bansang Israel. Yung puno ng igos na tinutukoy dyan, mayroon sa lumang tipan nakasulat dyan, walang ibang tinutukoy kundi yung Israel. Siya po yung puno ng igos. Ang sabi dito, talinhaga yan, pag sumusupli ng mga dahon ng igos, nalalaman yung malapit ng tag-araw. Ibig sabihin, ang bansa ng Israel, pag nabumuli bilang bansa, sabi ng Panginoon, yung lahi na yan, hindi na matatapos at ako'y babalik na. Amen? That generation will not come to pass till all these things be fulfilled. Magaganap ang mga bagay na ito. Ibig sabihin ng mga bagay na ito, kung basta ibang talata, yung kaniyang pagbabalik in the rapture and at the second coming. Yung pagbaba niya dito sa lupa. Dalawa kasi ang mukha ng pagbabalik mga Panginoon. Ang una ay rapture, hindi sa bababa, dadagitin lamang tayo. Nanampalataya ba kayo? Kasama kayo sa dadagitin? Dapat nananampalataya ka. Dapat gawin mo ang lahat ng bagay na gusto ng mga Panginoon para makasama ka. At yun ang gusto ipasabi ng mga Panginoon sa huling panahon. Na dapat gawin mo lahat. Umiwas ka sa kasalanan. Umiwas ka sa sanlibutan. Umiwas ka sa pita ng laman. At sigurado, makakasama ka sa pagdagit ng mga banal. So yun po yung fig tree. Israel. Verse 33. So likewise ye, when ye see all these things, know that it is near, even at the doors. Ngayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. So ang tinukoy kanina sa binasa natin, sa English kasi generation. That generation, sa lahi na yan, diyan sa babalik, bago matapos. Hindi rin matatapos yung lahi na yan, ay siya'y babalik. So sa Biblia, mababasa natin, ilan taon yung generation before the coming of Lord Jesus Christ. Mababasa na sa Biblia, ilang taon yung generation, ilang taon yung lahi na tinutukoy niya bago sa babalik. Yung Israel, ang tinutukoy, nabuo 1948. So ilang taon yung, mula 1948, ilang taon ang bibilangin natin na tinutukoy ng henerasyon na siya ibabalik. Psalm chapter 90 verse 10. Pakibasa. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 90, versikulo 10. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot na 80 taon. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Amen. Ayan ha. At ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon, 70 years. Ang tinutukoy na generation sa kanina sa Matthew, 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon, 70 to 80 years na naglalaro yung one generation na tinutukoy yung Israel mula na naging bansa. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap
at kapanglawan lamang. Sapagkat madaling mapapawi at kami ay magsisilipad. Magsisilipad, that is rapture. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sa English, and we fly away. Rapture, tinutukoy dyan. Nabuong Israel bilang bansa ay 1948. Sabi ng Panginoon, sa Matthew kayo binasa natin, yung henerasyon na yan, hindi matatapos, ako'y babalik. So, 70 years, 70 to 80, bilangin mo. Last May 14, 2021, nag-celebrate ang Israel 73rd Independence Day. Nung nabuo sila bilang bansa. 73 years na. Mula nung 1948. 1948, i-plus mo ng 73 years, ilan lalabas? 2021. 1948, i-plus mo ng 74 years, 2022. Doon lang nalalaro. Sabi naman nun, hindi malilipas yung generation na sabihin. One generation sa 70, naglalaro yan sa 70 or 80. Hindi matatapos, dyan daw sa babalik. And we fly away. Ibig sabihin, dyan magra-rapture. After the rapture, after ilang years sa langit, bababa muli ang Kristo, bababa sa lupa talaga para wasakin ang Antichrist. Hallelujah! Everybody praise the Lord! Huwag kayo matakot sa Antichrist dahil isang araw wawasakin ng Diyos yan. Walang pwede lumaban sa ating mahal na Panginoon. Akala mo nagtatagumpay kayo mga Antichrist? Kala nyo lang, pero later you will be destroyed in the name of Jesus. Anak ng Diyos, huwag ka matakot. Patakutin ka. Huwag ka matakot. Do not follow their deception. Follow the word of God. Dahil anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Huwag mo ipagpalit sa mga bagay na material ang kaligtasan mo. Do not worship the beast. Huwag kang susunod sa mga pakana ng hayop sa uling araw. Dahil puro daya yan para wasakin ka. Pero sumunod ka sa kaluban. Kahit may nakakatakot, huwag ka matakot. Dahil ang Diyos mo, He is in control of everything. Di ba ang linaw? For it is not cut up and we fly away. So 70 to 80 years of one generation, mula na nabuong Israel. So naglalaro. So alam mo na, we are in the last days. We are in the last days. Whether you believe it or not, your unbelief cannot affect the word of God. Maniwala ka sa hindi, magaganap yan. Yung hindi mo paniwala, hindi yan pawalang bisa sa katotohanan na babalik at babalik ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala kayo, pinagpala tayo dahil dito pinangaral ating mga pastor, like Mama Mother, ang buong katotohanan. Na hindi mo dapat hiwalayan. Mamaya babasa natin. Anong tinanggap mo nung una, huwag mong hiwalayan hanggang sa araw ng pabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo hiwalayan yan. The teachings, the traditions that you receive from the true servants of God, hindi mo yan hiwalayan hanggang sa araw ng pababalik nating mahal na Panginoon. Verse 4, 2 Thessalonians chapter 2, verse 4, who opposed and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Yan na yan. Ito yung isa sa pinakamatibay na palatandaan. Maraming manalamig, maraming hiwalay sa pananampalataya sa huling panahon bago mag-rapture. Then itong Antichrist, sabi niyan,
na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pa siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Naupo raw sa templo ng Diyos. Okay, the literal meaning of the temple of God. Literal na meaning, ha? Ngayon po, bago lang po sa balita, kung updated kayo sa mga news, mayroong dalawang rabay sa Israel, nirequest na kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, itayo na law yung third temple. Itayo na yung third temple. Kung alam niyo ang tunay na dahilan bakit yung Israel ay pinapaulanan ng mga missiles ng Hamas o Palestinians, bakit sila pinapaulanan ng mga rockets, anong dahilan? Malalim ang dahilan yan. Because of the temple. Sa templo ang dahilan, dahil alam nila na yung templo itatayo na sa Israel, inandun yung templo nila, yung Dome of Rock. Templo ng mga Muslim, mga Hamas, mga Muslim yan. Pag tinayo yung templo ng Israel, ibig sabihin, aalisin yung templo nila. Yun ang meaning. Kasi yung area na yan, yun po yung lugar na kung saan ipinako ang ating malapit. Kung saan si Isaac ay inaalay, yun po ang templo, yan po yung lugar na yan. Kaya dyan itatayo ang huling templo na kung saan ang Kristo pagbaba niya, dyan sa papasok at maghahari sa buong mundo. During the millennial reign of Jesus Christ. Kaya sila pinapaulanan ng Hamas kasi nalaman nila na itatayo yung templo. Ibig sabihin, wawasakin yung Dome of Rock na templo. Yun ang meaning. Kaya galit na galit yung mga Hamas. Pero salamat sa Diyos, kung ang Israel hindi pinili ng Diyos, matagal nang wasak yan. Pero dahil sa pinili, protektado ng ating mahal na Panginoon. Pag pinili ka ng Diyos, you are protected by the power of God. Ganon din tayo. We are chosen by God, so we are protected by the power of Jesus Christ. Do not be afraid. Ang mga anghel nakabantay sa atin, laksa-laksa. Kung may nilusop dito, sila ay mapapahamak sa panahon ni Jesus because we are the church of Jesus Christ. Peter, upon the rock of the church, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi yan hula-hula, yan ay katotohanan. Proven beyond the shadow of doubt. Napatunayan, ating mga pastor, saan sa nakarating? Pinagbabaril ng mga Muslim sa Holosolo. Nagtagumpay ba sila? Napahiya sila. Ang mga baril nila naging plastic, hindi pumutok. Amen? Hindi nababago yan. Pag nandito sa Church of God, hindi nababago yan. Nandito ang protection ng ating mahal na Panginoon. Pag membro ka sa totoong simbahan ng Diyos, kahit sa ka nandoon, gamitin mo ang power mo. Pag may masamang tao, rebukein mo. May ituturok sa'yo, rebukein mo. Para maturok sa kanya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Gusto magturok, iturok mo sa mukha. Sabihin mo, iturok mo sa mukha mo. Bakit? You know the word of God. You know that Jesus is coming very, very soon. Ayan. Yan ang litera na templo. Itatayo. Nag-request yung dalawang rabay sa balita. Bago lang. Kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kilala nyo, di ba? Prime Minister. Sino nakilala ng Prime Minister ng Israel? Taas na kamay, nakakilala. Ako po, wala nakakilala. Sino ang Presidente ng Pilipinas? Taas na kamay. Hindi rin kilala. Palagay ko naman, kilala ninyo. Pero Prime Minister ng Israel, dapat kilala rin natin. Ipinili ng Diyos yan, bayan ng Diyos yan, dapat kilala natin. Mga bansa nga na hindi pinili, kilala natin. How much more yung bansa na pinili ng Diyos? Dapat kilala natin sino ang Prime Minister. In fact, one of the commandments of the Lord sa Bible, pray for the peace of Jerusalem. Ipanalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Mga anak ng Diyos, you love Jerusalem.
Pagpalain mga Israel, yan, pinili ng Diyos yan. Tayo naman ay modern Israel. Dapat mahalin din ito ng mga tao sa mundo. Dahil ito lamang ang pag-asa ng mundo, ang Church of God. Wala nang pag-asa sa mundo. Ito lang ang church ng ating mahal. Kaya pag nandito ka sa totoong church, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Diba? Praise the Lord! Unahan sa'yo po. At pag sabi siya, ako ang Diyos. Ay mga nadaya naman, oo nga, ito na nga ang Diyos, sambahin na natin. Kawawa kayo. Kasi maraming nangaral ng matutong manubgan, mga pastor, may himala, may ebidensya, hindi ka naniniwala, doon kayo maniniwala sa daya. Sa Biblia. You do not believe the truth, you will believe a lie. Yan ang parusa ng Diyos sa mga hindi naniniwala sa katotohanan. Maniniwalaan nila ay kasinungalingan. Pero pinagpala kayo dahil naniwala kayo sa katotohanan, ready kayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? O templo itatayo. The spiritual meaning ng templo, sabi ng Biblia, tayo po ay templo ng Diyos. Tama ba? 1 Corinthians 3:16. Tayo, ang mga Kristiyano, ay templo ng Diyos. Ibig sabihin ng templo, bumapasok sa atin, ating malapino, naninirahan sa atin. Ang tawag sa atin, Temple of God. Templo tayo. Sabi na, spiritual meaning dyan, yung Antichrist dyan, upo raw sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, pag upo, kukontrolin ang mga anak ng Diyos, dadayain. Kaya huwag tayo padadaya. Imbis na Kristo ang upo sa puso natin, siya ang upo. Sabihin ng Antichrist, wala ka, di ka makabili ng pagkain, di ka makatravel, ha? Ito gawin mo. Yan, gusto na umupo. Huwag kang magpaupo. Huwag mo siyang paupuin. Hallelujah! Amen! Yan spiritual na meaning. Kung kontrol ng mga tao, sige, hindi ka na makatravel. You cannot buy anymore. You cannot sell. Ito, gusto mo yan, gusto mo maging normal ang buhay mo? O to, gawin mo to. Huwag mong hayaan sa'y umupo sa puso mo. Diyos lang ang iyong sasambahin. Wala nang iba. Siya lang susundin mo. Verse 6. And now we know what withholdeth that he might be revealed in his time. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Meron daw pumipigil sa Antichrist para lubusan siyang maghari. Verse 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. May pumipigil ngayon. Hayag na ang hiwaga ng kasamaan. Hayag na. Ibig sabihin, alam na ng mga anak ng Diyos. Pero sa mga unbelievers, hindi alam. Hayag na. Kilala na natin. Di ba? Amen ba? Kahit maliit na kahit maliit na bata, alam nila eh. Maliit na bata. Dali mo sino yung hayop. Banggitin, alam. Pero yung mga hindi naniniwala sa katotohanan, kawawa, hindi nila alam yung kanilang dinudiyos, yun na pala ang Antikristo. Kawawa. Salamat sa mga Pinoy, pinagpala tayo dahil binuksan na ang ating mga kaisipan sa buong katotohanan. Meron daw pumipigil pa rito para lubusan na sa maghari. Ano yun? Hanggang sa alisin ito. Anong pumipigil? Church. Tayo. Iglesia. Yan ang pumipigil. Kasi nandito ang Holy Spirit. Hanggat nandito ang Holy Spirit, nandito Iglesia, hindi makagagalaw ng husto ang Antikristo. Bakit? Jesus is greater than Antichrist. Jesus is greater than Satan. Hindi siya makakagalaw hanggat nandito ang church dahil very powerful ang church. You have to realize you are one of the members of the church. You are powerful. Do not be afraid. Huwag ka matatakot dahil sila ay titiklop sa pangalan ni Jesus pag nirelease mo ang iyong pananampalataya.
Eh hanggat andito ang church, pigil. Pero pag alis natin dito, yun na yun. Labo-labo na ang mundo. Ilamahal. Kaya nga, anong kasunod? Then, pag alis ng church, maghari na sa dito. Kontrol na lahat ng tao. Kontrolado na lahat ng tao. Tatatakan lahat ng tao. Tatak ng hayop. Hindi ka na makabili ng pagkain, hindi ka na makanegosyo, hindi ka na makabiyahe hanggat wala kang tatak. Kontrolado na niya. Then after that, bababa naman ang Panginoon. Verse 8. And then shall the wicked one be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Babawa na ba Yesu Kristo, maghahari na, bababa na sa templo. Doon na sa upo. Yung nakaupo doon, palalayasin na yun at wawasakin. Itatapon sa lake of fire. Pati ang mga sundalo sa buong mundo, one military, one religion, one military. Lalaban sila sa hari ng mga hari. Hindi sila obra. Lahat sila matutupok. Then the Lord will reign in the earth for 1,000 years. Sino ang kasama maghari dito? Natural, tayo na nakasama sa rapture. Yun po yan. Yun po ang sequence sa Biblia. Pag nakasama ka sa rapture, pagbalik mo sa Kristo para maghari sa lupa, kasama ka din. Lalo na mga mainit na Kristiyani, matatapat. Sa iyo, kapatid, sabi ng Panginoon, anak, ikaw ang gobernador ng Bulacan. Diyan ka. I-appoint na eh. Wala nang ili-eleksyon eh. Wala na. Wala nang ili-eleksyon. May susunod mag-appoint. O, ikaw ang presidente o mayor kaya o hari. I-appoint ka. At ang population ay dadami muli. Dahil Satanas ay kukulong ng 1,000 taon. Yung paraiso na nawala ay muling ibabalik. Hallelujah! Amen? Ang tindi sa mga nagtagumpay, hindi basta-basta ang ating pagpapala. Kaya tiis-tiis lang. Minsan sa mundo walang justice. Amen? Sabi nga nung narinig ko, yung justice sa mga mayayaman lang yan. Yung justice. Pero sa mga mahirap, justice. Ang mahirap daw, walang justice. Justice. Pero sa paghari mo sa Kristo, mayroong justice. Wala nang maapi, wala marabyado, lahat pantay-pantay. Amen? Puri natin, mga Panginoon. Kaya nga, anong sinabi na masulatan, bago bumalik ang mga Panginoon, ay magkakaroon ng paghiwalay sa panampalataya. Hiwalay ang marami sa panampalataya. Masyado mahaba yan. Sa Friday, loobin, isa-isahin natin saan napunta yung panampalataya ng mga anak ng Diyos kung hindi ka magbantay. Many shall depart from the faith. Yung tatawag na falling away. Jude chapter 1 verse 24. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Judas, versikulo 24. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyong makapag-harap na walang kapintasan na may malaking galak sa harap ng kaniyang kalwalatian. Amen. Amen. Let us have and praise the Lord. Ayan, no? Jude 1:24. Ano sabi dyan? Now unto him that is able to keep you from falling. Kanina, mayroong falling away. Mayroong hiwalay sa panampalataya. Mayroong matitisod. Yun ang ibig sabihin ng falling away. Maraming hiwalay, maraming matitisod. Pero sabi ng Biblia, sa Jude 1:24, sa kanya na kaya kang ingatan sa mula sa pagkatisod. Amen? Unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless at
iharap ka na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kaniyang kalulatian. Yan po yung rapture. Ingatan ka sa pagkatisod, ingatan ka na mawala ka sa paglilingkod. Mayroon mawawala, pero sa mga nagsusumikap, sa mga tapat, ingatan ka na malapinoon, hindi ka mawawala, hindi ka matitisod. Amen? Pag may panampalataya ka, lagi kang naglilingkod, lagi kang nagpupumilit maglingkod, ingatan ka ng malapinoon sa pagkatisod, sa panlalamig, ingatan ka. At iharap tayo, ang anak ng Diyos, iharap na walang kapintasan na may malaking galak. Marami tayong kalungkutan di sa mundo Pero sa malapinoon, pagharap natin, mapapawi ang kalungkutan at dala natin ang malaking galak sa harapan ng kanyang kalulatian. Kaya nga, pakibasa ulit. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Ito, sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 15, ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, kayo yung mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Palakpakan natin, malapinoon. Amen? Yan, binasa natin kanina. Anong sabi dyan? Kaya nga mga kapatid, kayo yung mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro. Yung mga unang aral. Pinangaral mga pastor, pinagmamadir nung araw, yung baguhan tayo naligtas, bago tayo naging Kristiyano, baguhan tayo sa iglesia, may mga aral tinanggap. Ingatan natin yan. Amen? Maging sa magitan ng salita o sa mga sulat. Therefore, brethren, stand fast. Hawakan mo yan. Sa English, hold the traditions. Ibig sabihin, yung aral na kinamulatan mo nung una pa, nung ikaw naging Kristiyano. Kaya ang tinawag sa Biblia, tradition. Yung itinuro sa'yo, ingatan mo. Kasi kalaunan, maraming Kristiyano, hiwalay na sa magaling na aral. Sabi ng Biblia, the sound doctrine. Sabi sa Biblia, marami raw hiwalay. Pero sinabi niyan, hawakan mo yung aral na itinuro sa iyo. The teachings, the traditions na tinanggap mo mula sa ating beloved parents in the Lord. Hawakan mo yan hanggang sa huli. Palakpakan natin, malapinoon. Amen? Hawakan yan. Yan mahal. Hawakan. Ano ba mga tinuro sa atin? Maging matuwid ka, maging matapat ka, maging banal ka, lumayo ka sa kasalanan. Kasi katagalan yan, ang sabihin ng kaaway, hindi, wala nang kabanalan, sa una lang yan, ngayon hindi na. Yeah? Huwag tayong padadaya. Yung kasi ang style ng kaaway, ay yung pagbibigay, wala yan, sa una lang yan, ngayon hindi na yan. Yung pamuhay ng kabanalan, nung araw lang yan, hindi na. Ganun ang daya ng kaaway. Ganun ang daya. Sabihin, kaya pagsamba, okay na yung saba. Ano pa lang yung, minsan ka lang dumalo, okay na yan. Pero ang aral ni tinuro sa atin, dapat lagi tayong nakipagkaisa sa pagsamba. Yan po. Huwag natin walayan yung mga aral na yan. The tradition, the teachings that we have received, huwag mong hiwalayan yan. Matinding kamadalan ang pinangaral sa amin noong araw. Matindi. Napakatindi. Napakahigpit. Pero, diyan tayo pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Malinaw sa Biblia, huwag kang makiayon sa sanlibutan. Pag matagal ng Kristiyano, sabihin ni Satanas, hindi okay lang yan. Makiayon-ayon ka pa minsan-minsan. That is deception of the devil. Yung turo na natutuhan natin mula sa tunay na pinadala ng Diyos, hawakan natin. Yan ang magdadala sa atin sa piling ng ating malapay. Kaya nga, mayroon nga ibang nung araw,
nagkikwentuhan ng marami mga Kristiyano. Sabi niya, makasama kaya ako sa rapture? Sabi ng iba, parang mahirap yata makasama sa rapture. Kailangan daw ganito. Minsan, mayroon na iba nag-alinlangan. Ako kaya ay totoong Kristiyano? Ako kaya ay totoong ligtas? Minsan yung pag-alinlangan natin. Pero ang katotohanan, pag nandito ka sa gawain ng Malapinoon, hindi na pag-usapan yan. Pag nandito ka, nagpatuloy ka, sigurado yan, ligtas ka. Sigurado yan. Kasi meron iba, sabi, wala akong gift of the Spirit, wala akong kaloob na ganito, wala akong propesiya, hindi ako nagsalita iba't ibang wika, wala akong gift. Hindi yan ang pinag-usapan. Pinag-usapan, you are a believer of the gospel of Jesus. 1 Corinthians 10:29-30. Huling talata na po yan, minamahal. Pakiready po yung mga wit natin. Unang Korinto 12:29 hanggang 30. Pakibasa. Dito po sa unang mga taga-Korinto, versikulo 12, kapitulo 12, versikulo 29 hanggang 30. 29 hanggang 30. Ito po ang sinasabi. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. May mga kaloob na nagpapagaling baga ang lahat, na nagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nagpapaliwanag. Amen. Kasi marami ba nakausap? Hindi pa ako nagsalita iba't ibang wika. Ako kaya'y totoong Kristiyano? Ang sasagot ang banang kasulatan. Lahat ba apostol? Hindi lahat, di ba? Lahat ba ay propeta? Hindi lahat. Lahat ba ay lahat ba ay teacher? Ang tanong ay negative, hindi lahat. Lahat ba ay gumagawa ng himala? Hindi lahat. Yun ang sagot. Lahat ba ay may kaloob ng papabagaling? Hindi lahat. Lahat ba ay nagsasalita iba't ibang wika? Hindi lahat. Palakpakan natin, malapayo. Hallelujah! Yun ang sagot. Iba-iba ang kaloob sa iglesia. The greatest gift of God in the Bible is yung may pag-ibig ka na malaki sa Diyos at sa kapwa. That is the greatest gift. Sabi, hindi ako nanguhula, hindi ko salita iba't ibang wika. Ako ko ba ay totoong Kristiyano? Sabi ng Biblia, hindi nga lahat ang salita iba't wika. Hindi lahat apostol hindi lahat guro, hindi lahat gumagawa ng himala. Hindi lahat. Pero pag nandito ka, lahat ay kasama sa rapture, lahat ligtas. Meaning, hindi lahat ay para-pareho ang kaloob. Mari may kaloob ka, na wala sa kanya, pero may kaloob siya, wala naman sa'yo. Ganun lang Diyos. Binabahagi lahat. Hindi lahat gumagawa ng himala, hindi lahat apostol, hindi lahat nagsalita iba't wika, hindi lahat nanguhula, hindi lahat. Pero pag nandito ka sa gawain ng Diyos, lahat pupunta sa langit. Amen? Para sa bansa natin, hindi naman lahat presidente, hindi naman lahat ng tao senador, hindi naman lahat ng tao congressman, hindi naman lahat mayor, pero lahat tayo, Pilipino, lahat. Ganon sa espiritual. Hindi lahat apostol, hindi lahat mangangaral, hindi lahat gumagawa ng himala, hindi lahat nagsalita iba't ibang wika, hindi lahat nanguhula, pero lahat taga-langit. Hallelujah! Amen? Yan po malinaw sa Biblia. Kaya, dito tayo sa masulatan, napunta tayo dito dahil tayo may gusto. Napunta tayo dito dahil pinili tayo naman ang Pinoon. Through the prayer natin, beloved parents in the Lord, napunta tayo dito, pinagpala ka, taga rito ka na, huwag ka na mag-alilangan. Ang katotohanan, totoo kang anak ng Diyos pag nandito ka. That is the truth. Sabi ng kaaway, hindi ka totoo anak Diyos kasi wala kang kaloob na ganito. Do not believe his lies. Yung tinala ka lang dito, patunay na yan na ikang totoong anak ng Diyos. Kaya nga, para tayo'y ilayo ng Diyos sa pagkatisod, tayo mahiwalay sa pagpatuloy sa paglilingkod. Ang payo ng binasa natin ni Pablo,
Sa 2 Thessalonians 2:15, humawak kayo mabuti. Stand fast, hold the traditions, hold the teachings. Hawakan mo yung mga turo na itinuro sa'yo. Hawakan mo yan. The first time that you are saved, the very day that you are saved, ano na pikinggan mo hanggang sa na bumilang ka ng mga buwan, mga taon, yung tinuro sa'yo na katuwiran, lahat, hawakan mo yan. Huwag mo yang hihiwalayan hanggang sa araw, huling araw. At sigurado yan, hindi ka mawawala sa totoong pananampalataya. Hindi ka mawawala sa totoong paglilingkod. Dahil maraming mandaraya ang maglitawan sa mundo na ito. Sisirain ang totoong mananampalataya. Sisirain ang totoong iglesia. Pero stand fast. Anong itinuro sa'yo, hawakan mo. Yan ang magdadala sa'yo sa piling ng ating manok. Habang tayo maawit, mahal. Habang tayo maawit isang awitin. Bago tayo manalangin sa mga may pangailangan sa malapit. Diyos na makamamangha. Habang tayo maawit, magsisisi tayo. Ano man natin mga pagkukulang sa malapit o pagkakamali. Sometimes we stumble, sometimes we fall. Pero pag nandito ka sa gawain, nililinis ka ng dugo sa ating mahal na Panginoon na nagmamahal sa atin lahat. Hindi namimili ng tao kahit sino. Basta marunong pa tumanggap na yung pagkakamali, marunong bagong baba. Patatawarin ka ng ating Hallelujah. Sana pa. First stanza. Magsisisi tayo habang tayo mahawit. Sambahin natin. Napakabait ating mahal na Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. God.
magsisisi tayo. Bagitin natin, minamahal. Yes, Lord, patawarin mo kami. Sa mga nagkakasala, sa isip, salita, sa gawa, oh Lord, forgive us. Forgive me my sins, oh Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa pag-ibig mo awa ang Diyos, ulit na sa'yo pagmamahal. Itataas mo na lang pagmamahal. Panginoon, dakila, may kapal. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang alay ko, kung buhay ko'y iyong-iyo. Kami nagkalaan ng ang Diyos, ulit na sa'yo pagmamahal. Itataas sa ngalan mo banal. Panginoon, dakila, may kapal. Ang Diyos, nawa'y tagapi ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong-iyo. Kami nagkalaan ng maglingkod na tapat sa'yo. Purihin natin ang ating malapay na. Malagpagan natin ang ating Diyos na buhay. Ikaw ang nakalaan na maglingkod sa malapay na. Kahit na may mga pagsubok sa uling mga panahon, nakalaan ka maglingkod, nakalaan ka sumamba, nakalaan ka magpuri. Pinagpala kayo. Kaunting sakripisyo na lamang, kaunting tiis na lamang. Babalik na nga, mahal Panginoon. Ang ating mahal magulang sa mahal Panginoon, mahal Pastor and Mama Dur, loving family, ang daming hirap dinaanan. Sabi na Pastor, hindi na kayo dadaan sa ganong hirap. Malapit na bumalik ang mahal na Panginoon.
pinagpala kayo. Huwag ka malapaypay. Hawakan mo yung panampalataya. Buhay ang Diyos mo! Jesus Christ is alive! Hallelujah! Praise the Lord! Tagapagligtas, tagapagtanggol ang ating mahal na Panginoon. Napakabait. Sa mga baguhan, ngayon na nakadalo, hindi kayo may gusto na nandito kayo ngayon. Ang mahal na Panginoon may dala sa inyo. Napakadaming mga baguhan. Ang mahal na Panginoon may dala sa inyo para kayo maligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Gusto mo maligtas sa COVID? Gusto mo maligtas sa kapoy ng impyerno? Isa lang ang gagawin mo, maging mga webcast viewers. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ebanghelyo ang mabuting balita, hindi relihiyon, Ebanghelyo. Pag sinabi Ebanghelyo, mabuting balita, ang Diyos, ang mahal na Panginoon Jesus, nagkatawang tao namatay sa krus nilibing, ikatlong araw muling nabuhay. Sa pinako sa krus, kanyang dugo na banal na napuhos, yan ang naghugas sa ating kasalanan. Kaya maniwala ka sa Ebanghelyo. Believe the gospel of Jesus Christ. Ikalawa, kailangan mo magsisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan, yan ang pagsisisi. Hindi lamang sa bibig ang pagsisisi, may gawa. Kailangan lumayo ka sa lahat ng masama. Yan ikalawa, gusto mo munta sa langit. Ikatatlo, tanggapin mo bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, may tubig tayo dyan. Yung mga may problema, may sakit, bago kayo umuwi, magbabautismo kayo. Pag ahon nyo, magaling na kayo. Lutas na ang problema niyo. Lutas ang problema ninyo. Dahil yan ang Ebanghelyo, mabuting balita. Pag naniwala ka, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Ikaapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Sundin niyo ang panalangin sa mga ngayon na nakadalo. The first time, the first comers, the newcomers, sa mga webcast viewers na ngayon na naka-tune in, sundin niyo isang simpleng panalangin galing sa puso ninyo. Dakilang Ama sa langit, mahal na Panginoon Jesus, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos sa langit, hindi nakikita, nagkatawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, ang iyong dugo na banal na buhos alang-alang sa akin. Ikaw ay nilibing, ngunit ikatlong araw, muli ka nabuhay para sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po lahat ng nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y silang hanggang sa mga oras na ito. Hugasan po ninyo ang aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon, mahal na Panginoon Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking puso. Hugasan po ninyo aking puso na magitan yung banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Sarili kong tagapagligtas, Diyos at ang hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, itong aking dalangin. Amen. And amen. And amen. Opo, mahal na Panginoon Jesus, ang tumanggap siya sa hapong ito, patawarin po sila silang kasalanan sa unang dalangin, mahal na pastor. Isulat po kayo ng mga parang sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay ng Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na langgan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, and amen, and amen, and amen. Lahat po may sakit, ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Lahat may problema, tas ang dalawa. Kahit anong klaseng problema, walang imposible sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya lutasin ng ating mahal na Panginoon. Meron dito, paralyzed, nagbabautismo, katas ng bautismo, naglakad. Buhay ang Diyos, walang imposible. Meron dito, punong-puno ng sugat ng katawan, psoriasis. Sister Reza May. Right, si Calderon. Sister Reza May Calderon. Punong-puno ng sugat dito. Ang damit, dumidikit, masakit pa nagbihis. Daming sugat. Maraming abularyo pinuntahan, lalong dumami ang sugat. Dito ang bautismo, pag-ahon, nilinis ng ating malapit. Hindi na babago yan. May problema kayo ngayon. Manalangin tayo mamaya
lulutasin ng mahal na Panginoon ang problema ninyo. Tapos ang kamay na may problema, ang may sakit, ilagay yung kamay sa ulo ninyo, ang isang kamay doon sa parte na yung katawan na may sakit. Manalangin tayo sa pangalan natin, Manapin Jesus. So, nang dalangin ang man of God, ating mga pastor, pagagalingin kayo, opo, Manapin Jesus. So, nang dalangin namin ginagalang, mga pastor, evangelist, will this Lord Almeida, the end time, prophet of loving God. Pagalingin niyo po lahat na may sakit sa hapong ito. Cancer, leukemia, diabetes, COVID, walang imposible sa iyo, buhay ka ng Diyos. Makapangyarihan ka. You are greater than cancer. You're greater than COVID. You're greater than any sickness. Pagaling mo sila, mga problema na dumaraan ng kahirapan, pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. So the problems, Lord, heal the sickness diseases. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, mga kahirapan, lumayas ka ngayon din sa malak ng Diyos. In Jesus' name, demon sickness, I command you in the name of Jesus. Cast out by the sinner of God. Right now, in the name of Jesus, be healed in Jesus' name. Problem be solved in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat na niniwala, gagaling kayo, malat sa problema niyo, lahat na niniwala, taas na kamay. Tinanggap niyo ang kagalingan, pagpapala, kalutasan ng problema, tinanggap niyo. Sumigaw tayo 3 beses, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin, Malapinoon, God bless you. Makaupo muna kayo sandali. Purihin natin, Malapinoon, Jesus, sinamahal. Pagpalain kayo ng lubusan na ating Malapinoon. Mayroon po tayong special offering bago ang ating mga announcement. Mayroon tayong special offering. Yun naman po ay voluntary. Sabi ng Biblia, umiibig sa gawain ng Diyos pagpapalain. Malinaw sa Biblia. Pagpapalain niya, umiibig sa kanyang iglesia. Pagpapalain niya. Kaya ito po hindi iglesia ng tao, iglesia na ating mahal na Jesus. So mayroon tayong special offering dahil marami pa tayong marami na tayong naayos, halos lahat natapos na, pero mayroon pa rin natira-tira na ayusin. May natira-tira pa rin. At saka, plano nga natin, yung i-aircon natin lahat to. Kaya lahat yan, mga pisaloperi natin, iniipon natin para iba pang ayos, iba na makabili tayo ng air conditioner. Para hindi na po kayo namamaypay dyan. Minuhay na mahal, gusto nyo ba air condition na tayo? Gusto nyo? Ayun. Mangyayari yan. Pero kailangan, mayroon tayong pananampalataya. Amen ba? Ano mahal? Kasi, mainit talaga. Dito nga, sobrang init. Na mahal. Kaya kailangan natin ng financial blessing. Ang sekreto, para mangyari yan, bigay tayo ng bigay. Buhos ng buhos naman ang ating malapit Jesus. It is more blessed to give than to receive. Purihin natin malapit. Beloved Father Santos, panalangin natin special offering. Meron po tayo mga offering cloth, may ikot po dyan na mahal. Meron kayong mga extra blessing, lalo kayong pagpapalain. Purihin natin malapit. Praise the Lord, hallelujah. At po itaas ang ating pagkakalabang special offering. Hallelujah. Dakilang pala po namin ang Mateo sa mabanal sa matamis ng Panginoon Jesus, mahal Panginoon. Narito yung matapat ang nakamakalam special offering, mahal Panginoon. Patuloy po ang basbasan. Ibalik po makalibong beses na magpapalagbubad sa mahal Panginoon. Sa dalayan po, beloved pastor, sa matamis ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, thank you. The gratitude of my heart has to express, and I know that I must give my all.
ating live streaming, tuloy-tuloy po yan. Every Sunday, 9 to 3 or 4. And every Wednesday, 1 to 5 p.m. And every Friday, ating overnight prayer, 10 p.m. to 4 a.m. And in the morning, sa Saturday. Tuloy-tuloy po yan. Ating panambahan, 3 times a week. Tuloy-tuloy po yan, minamahal. At lagi po sinasabi natin, mga pastor, babalik man ang Pinoon during the service, habang nagsasamba tayo. Doon daw sa babalik. Yun ang prayer natin, mga pastor. Kasi kung hindi sa panambahan, marahil maraming may iwan. Kaya sa panambahan kasi, dito tayo nare-revive. Amen ba? Hinamahal? Dito bumabalik ang ating pagsunod sa kalooban ng Pinoon. Kaya, pagbalik dito sa gawain, kasama tayo lahat. Kaya yun ang prayer, mga pastor. Kaya, kung walang mabigat at dahilan, dito talaga tayo. Maliban na kung nasa malayo ka, nag-work ka doon, okay yun. Pero kung nandito ka, may panahon ka para makipagkaisa sa panambahan, pumunta ka talaga. Dahil, diyan tayo kukunin sa araw ng panambahan ng ating manapin. We also extend our sympathy and condolences, Sister Helen Grace, Brother Rome, ikirami kayo sa kami, sa unang dali mga pastor, kami manggagawa, mga kapatiran, sa pagyaon ng kanyang beloved mother, Sister Helen Grace, ikirami po kami sa inyo, kay mga kapatid, Brother Rome. Isang tiyak na bagay, ating mami baby, Billiamore, nasa piling na po na ating malapay noon. Hindi po kalugihan ang Kristiyano ang pagkawala sa mundo. Malaking tagumpay. Sabi ng Biblia, malaking tagumpay. Pag Kristiyano ka na nawala ka dito, kinuha ka na, malaking tagumpay. Dahil nasa piling ka na ng ating malapay noon. Ang nakakatakot, yung mga hindi naglingkod sa malapay noon, yun nakatakot. Dahil pag nawala sa mundo, mayroong ikalawang kamatayan sa apoy na impyerno. Pero tayo na nandito sa katotohanan na bautismohan sa pangalan ni Jesus, pagpikit natin sa lupa, pagdilat natin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? At meron po tayong gusto po magbigay ng abuloy. Ang paglabas no, si Brother Hill Garcia. Brother Ray Santos, bunga niya dito, nadala niya, pagkabautismo, namatay. Ibig sabihin, talagang niligtas na lang na Pinoon. Katas ng bautismo, biglang kinuha. Nasa langit na, pinagpala. Amen? Ang dami din na ni Brother Ray dito, pero marami rin na mamatay. Halos lahat ng bunga, lahat na, halos ang dinadala ni Brother Ray dito, namamatay. Hindi naman kasi bawal mamatay. Padre, magdala ka naman yung nabubuhay naman. Halos ang dinala mo rito, pagkabautismo, patay. Dali mo naman na maglilingkod muna bago mamatay. Di ba? Pero pinagpala pa rin. Pinagpala ka pa rin dahil bago sila namatay, nabautismohan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen? Okay lang yan. May dala kayo dito na matay, pinagpala pa rin kayo. Nakadala ko yung kaluluwa na napunta sa langit. Sabi ng Biblia, mayroon kang gantimpala. May mga pagkukulang ka, may kahinaan ka, dala ng kaluluwa, yung mga pagkukulang mo, pinupunuan ng Diyos, tinatakpan. Sa Biblia, magdala talaga kayo ng kaluluwa. Mag-share talaga kayo, minamahal. Kahit na medyo mahirap pagdala, pananampalataya, by faith, mag-pray tayo, then, siyempre, magsalita tayo, magpatotoo tayo. Punin natin mga Pinoon. Kaya nga, isang pinagpala na nandito ka, pinili ka, yung mga baguhan na nakarating dito, magbabautismo po kayo mamaya para ang iyong pangalan may isulat sa aklat ng buhay. Amen? Then, reglamento yun ng kaligtasan. May reglamento eh. Mayroong kang gagawin para yung kaligtasan mo makumpleto, mabuo ang kaligtasan mo. Hindi pwede naniwala ka lang, ligtas ka na, hindi. Ang paniniwala, panampalataya, samahan mo ng gawa at pagsunod. Kaya mga kanina tumanggap, mabautismo kayo bago kayo umalis at magugulat kayo kung may problema kayo, lulutasin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kunin natin mahal na Panginoon.
kung wala na po, mayroon po tayong announcement pa. Lahat ng mga mimers, beloved mimers, may practice po. Ngayon, after natin closing prayer, mga mimers, members po ng mimers, wag muna kayong aalis. Mayroon kayong practice para po sa darating na linggo, sa Father's Day celebration natin. At of course, mabati tayo sa ginamit ng Diyos sa atin, ating mga pastor. Ang ama ng tahanan, isang huwaran na ama, at masasabi na rin natin, ama na rin natin sa paglilingkod at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Beloved mimers, huwag mo na kayo alis, may practice kayo. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Orlando Magaling, tayo po ipangunahan sa ating panalangin. Tumayo na po tayo, minamahal. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless po, beloved OP. Mga minamahal, tayo magkaisang manalangin sa ating pansamantalang paghiwalay. O Diyos sa mga banal sa kataas-taasan, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal pa ng Jesus, sa unang dalangin po namin, beloved Honorable Pastor, Wilson Estrada Meta, minsan pa mga panoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo po sa aming panalagawain, sa aming Sunday General Worship. Maraming salamat po sa paglangis mo po, mula po pasimula hanggang sa huling bahagi, mula po sa pag-aawitan ng mga makalangat na awitin, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga nagpahayag po ng mga buhay na patuto at pasasalamat, maging sa mga naging awitin po, alay awitin po ng aming beloved choir, maging sa mga nagtapat po sa pagbibigay ni kasampung bahagi at mga handog, maging sa pagkilos mo po sa aming kalagitnaan ng iyong matamis, banal na presensya, at higit sa lahat, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggang ngayong araw na ito. At minsan pa mga panahon kung paano niyo po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain ito, gayon din po ang aming dalangin na pag-ingatan po ang bawat isa hanggang kami makauwi sa kanilang mga tahanan na ligtas at maluwalhati. At mali mo po kami ibalik sa susunod na araw ng banal na gawain upang patuloy ka po namin pupurihin, sasambahin at pasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang samot dalangin namin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God bless you, minamahal. We love you so much. Oh, there's Jesus loves you more.